Minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan, sa bawat bansa, bayan at wika, patuloy ang napakadakila at banal na pagbati, buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, patuloy ang kaigay-gayang panahon ng pagtupad sa kalooban ng ating Panginoon na tayo ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, ay nabigyan ng napakadakilang pagkakataon na patuloy na magsiawit ng mga pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila sa ating Panginoon. Mga minamahal na mga magulang, kung paano tayo nagagalak na nadidinig na ang ating mga anak na ating kaaliwan ay umaawit. Gayon ang Panginoon sa kanyang banal na luklukan, nadidinig ang kanyang mga anak, ang kanyang bayan na nagsisiawit ng mga pagpupuri, lalo na mga kapatid at mga kaibigan. Napakadakilang awitin sapagkat ikinalulugod ng Panginoon na masumpungan ang kanyang bayan. Madinig ang kanyang bayan na inaawit ang mga bagay na siya mismo ang gumawa. Ang inaawit natin, mga kapatid at mga kaibigan, ay ang mga bagay na ginawa ng ating Panginoon. Kaya nalulugod ng Panginoon, mga kapatid, sa tuwing nadidinig niya na ang kanyang bayan ay umaawit ng pagpupuri sa kanyang pangalan. Mga kapatid at mga kaibigan, ito ang napakadakilang panahon na patuloy tayong nagsisiawit ng pagpupuri sa Panginoon at ang inaawit natin, mga kapatid at mga kaibigan, ay ang mga bagay, ang mga kagilagilas na ginawa ng ating Panginoon. Gaya ng nasa sulat, mga kapatid at mga kaibigan, magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Panginoon na nagsisitaan sa Sayon. Ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kanyang mga gawa. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ito ang kaluguran ng Panginoon na madinig ang kanyang bayan na inaawit ang mga bagay na ginawa niya sa ikaliligtas din nating lahat, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Ipagsigawan natin, patuloy nating purihin at luwalhatiin ang ating Panginoon. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli. Ipahayag natin may buong kagalakan, mga kapatid. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayong mabubuhay maguli. Sa kawangisan ng kanyang muling pagkabuhay, taglay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama, kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Purihin ang ating Panginoon, ang ating Panginoon, ang ating inaawit. Siya ang lumikha ng ating inaawit at ang nilalaman ng ating mga awitan ay ang dakilang gawa ng ating Panginoon na tumatahan sa banal na bundok ng Sayon. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Patuloy nating ipaalala sa isa't isa, mga kapatid.
Ang Diyos ang humiram ng bayan, nakasagdalan ng kagandahan, at dito siya'y tatahan, mapakailan pa man, sapagkat kanyang inibig na labong pahingahan. Inilagay niya ang haring pinagsasaligan sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya, sinasamba, inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, malupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Hallelujah. Nakagalak na patuloy na pasalamatan ang ating Panginoon. Manggalak tayo at magdiwang, mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nating ipahayag ang ating pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Magsiawit tayo may buong kagalakan, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy nating itaas ang ating dalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay na sa pamamagitan ng mga bagay na hindi nakikita ay nalalang ang mga bagay na nakikita, sapagkat tunay na sa kapangyarihan mo nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit, sa itaas, sa lupa, maging sa kailaliman ng lupa. Ikaw ang may gawa. Ikaw ang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang hari ng mga espiritu na kung saan ikaw ang nagtanim sa amin ng iyong katuwiran
na sa pamamagitan nito'y nagsisilakad kami ngayon nang naayon sa iyong dakila at banal na kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy na ang mabubuting balita ay nahahayag sa pamamagitan ng mga hinirang mong lingkod na nagsasalita ng katotohanan, na sa pamamagitan din ng iyong banal na kapangyarihan, narito kami ngayon at patuloy na namumutawi sa aming mga labi ang iyong banal na katwiran, na sino mang sasampalataya dito, gaya ng iyong pangako, ay magtatanggap ng kapangyarihang makapagligtas sa lahat ng mga uri ng mga bagay na ikinasasama ng lahat ng mga tao, bagkus ang lahat ay patuloy na madala sa katotohanan sa mabuting bagay na ikaw din ang naghanda sa ikabubuti ng lahat ng iyong mga hinirang. Salamat, Panginoon, nagagala kami na patuloy na sa iyo rin isang guni at itiwala ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Nagaganap po na tanggapin natin ang Espiritu na nagbibigay gunita at alaala sa pagpupulong natin na ang nagtayo ng maluwalhating kaharian na pinaganda ng tahanan sa langit, may pangalan, Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, ng pinagaharian ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. So may layunin siya sa lahat ng mga tao sa buong mundo, sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa. Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31, ipangaral ang kaharian at itinuturo ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Tinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Wala pong ibang pangalan na paniniwalaan tayo kundi sa pamamagitan ng Jesucristo natin ititiwala yung ating puso't pag-iisip upang magkamit tayo ng kaligtasan at maging tagapagmana tayo ng pangako ng ating tagapagligtas sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. So, binabati namin kayong lahat ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Nakagagalak po, napakapalad natin na binigyan tayo ng natatanging panahon na tayo ay magpulong at umawit ng bagong awitin na ito yung pinaka-format, the highest glory and honor and praises in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po na patuloy nating alalahanin ang hula ng mga banal na propeta na nagpapatibay at nagpapatatag ng ating pundasyon pagdating sa paniniwala. Hula po ang nagpapatibay at nagpapatatag sa atin upang tayo'y tumagal sa pagbabantay at pag-iintay sa lahat ng hula ng mga banal na propeta na magaganap ang muli niyang pagparito dahil may babalikan siya, itinayo niyang kanyang sambahayan. Meron siyang babalikan, itinayong templo na pinagaharian ng kanyang katwiran. Amen po ba? Amen. Kaya nakagaganap po itong pagpupulong natin na may sinasaksihan tayo. Merong ginawa ang Panginoon Diyos na kamangha-manghang kababalagan na puspos ng hiwaga. Na tayong lahat ginawa ng tanda ng patotoo na ipakikilala ng Panginoong Kristo yung lahat ng tumatalima sa patotoo. Amen po ba? Amen. Sino ang magpapakilala? Yung nagtayo ng templo, yung nagtayo ng kanyang sambahayan. Ang magpapakilala sa atin yung nagtayo. Amen po ba? Amen. Yung nagsilang sa atin sa katwiran ng tanda ng patotoo. Kaya tayo, mga new creature, mga bagong nilalang. Ang kanatlahi tayo ng tagapagligtas sa pagbabagong lahi, spiritually, po. At wala tayong pinanggalingang organisasyon pagdating sa pananampalataya, kundi non-profit organization na
iisa ang fundamentals o iisa ang foundation ng paniniwala natin. Yung nagtayo sa atin, yung ating tagapagligtas. Kaya tayo mga saksi, may nangyaring ginawa ang Panginoon Diyos na pinatunayan at pinakilala ito sa maraming mga bansa sa buong mundo. Maliwanag po ba? Amen. At dito tayo mananatili at maninindigan upang tayo magsitibay, tumatag sa pag-iintay at malagpasan natin ang lahat ng uri ng mga pasalin at pagsubok na kakaharapin natin sa buhay. Amen po ba? Mayaman at mahirap, hindi exerted sa pagsubok Talagang bilang tao, kakaharapin natin yung lahat ng bagay na darating sa atin bilang tao. Amen po ba? Amen. Ngayon, para makayanan natin ito, meron hong isa na gumawa na ipinakilala sa mundo na lahat ng pinagtiisan, lahat ng pinagdusahan, inihain niya yung kanyang sarili on the cross upang tayo ay kupkupin, kahabagan, kaawaan, upang makatayo tayo na mabuhay tayo ng may pananalig at pananampalataya na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Sumusunod tayo sa yapak ng kanyang pinagtiisan para tayo kupkupin at kahabagan at kaawaan. Tutuparin po natin itong pinagtiisan niya ngayon. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi natin ito pagtitiisan, aantayin natin sa mundo. Kung hindi tayo gaganap nito. Kaya ginawa itong nasulat sa banal na kasulatan upang tayo mga hiniran at tinawag at pinili tayo ang itinayo sariling bayan niya na magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang binigyan ng pagtitiisan upang ihanda tayo sa karangalang darating para sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Hindi naman inilagay sa pasikatan ng pagtalima. Amen po ba? Amen. Kaya po yung Iglesia ng Bundok ng Zion, itinayo ito ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na ang pundasyon ng pananalig natin at pananampalataya natin ay yung ating tagapagligtas. Wala tayong ginauugnayan sa ibabang mga organisasyon pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. At wala nang makapagtatayo ng pinagsasaligan kundi ang Kristo'y nasa pasimula na. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung non-profit organization na ang foundation yung nagtayo. Ang foundation ng paniniwala natin yung nagtayo sa ating lahat. O di gaganapin natin ito. Kaya tayo nagpapatotoo, may nangyaring ginawa ang Panginoon Diyos. Kaya umaawit tayo ng bagong awitin batay dun sa ginawa ng Panginoon Diyos kung paano si Kristo nabuhay na maguli, gayon din tayong bubuhayin na maguli. Ano nang binuhay sa atin? Yung unawa natin, bawat isa. Amen po ba? Amen. Na ang basic ng foundation natin, yung ating tagapagligtas na nagpasa ng krus para ibigin niya lahat ng mga naalipin ng kasalanan upang tayo masumpungan walang dungis at kapintasan pagparito niya. Amen po ba? Amen. Amen. Naunawaan ba natin yung pagpupulong ng Iglesia ng Bundok ng Zion na bunga sa pagkapanganay na pinagiging ganap at sakdal sa paniniwala? Dahil iniimbitahan natin may pandinig para tayo magkaroon ng assurance sa pagbabantay at pag-iintay natin bilang mga watchman servant, bilang mga watchman servant. Bakit tayo tinawag na watchman servant? Kilala natin yung mandarayang lumitaw dito sa mundo, yung mga galing na kasuklam-suklam, yung mga galing na karumal-dumal at mga sinungaling, mga tumayo at nandadaya ng mga pusong walang malay. Isang ayaw pumatay ron. Amen. O ngayon, may nahayag na. At marami pang nahayag na nawala na sa eksena. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Sabi nga kay Apostol Pedro, nung kausapin doon sa Matthew chapter 16, verse 18, sino nagsasalita? Sino kausap? Yun naman gumawa ng pinagsasalikan natin na paniniwalaan. Di ba ang kausap ni Apostol Pedro yung nagtayo ng iglesia. Sino ho ang may-ari ng iglesia ng Bundok ng Zion? Na non-profit organization. Di ho ba yung nagtayo sa ibabaw ng bato? Ano sabi kay Pedro? Sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sino may pag-aari ng iglesia ng Bundok ng Zion? Ang Panginoong Jesucristo.
Amen po ba? Amen. Ano ang pangalan ng iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato na pinag-aharian niya yung mga nakikinig? Saan nag-ahari? Hindi naman sa konkretong bato sa puso't isip ng nakakarinig. Iniyukit sa puso, isinulat sa isip, hindi nawawanay sa labi natin yung katuwiran ng ating tagapagligtas Sino luminis sa kasalanan natin? Ang karumihan natin ng lahat ng kasalanan natin lahat. Sino maghaharap na walang dungis at kapintasan pagdating sa paniniwala? Hindi ho ba isa lang ang pangalan Jesucristo? Amen po ba? Amen. Sino ho ang nagtayo at pumili ng bayang sariling pag-aari na inihahayag natin yung larawan nung nagtayo sa ating lahat sa madilim na mundong ito? Bakit naging madilim ang mundo? Nagsilitawan ng mga galit na kasuklam-suklam at karumal-dumal at mga sinungaling na mga mangangaral na nandadaya ng pusong walang malay. Hello, people of God. Narinig niyo po ba ako? Amen. Bilang once man servant, I introduce myself, Mr. Renato Pintor. Once man servant, purist servant, undergraduate ng high school, awarded ng National Housing, Republic of the Philippines, Nueva Ecija, Cabanatuan City, Talikid Norte, Purok 3. Amen po ba? Amen. Mababasa niyo sa 1 Corinthians chapter 1, verse 26 to 27 to 28. Kung paano pumili at tumira ng Panginoong Jesucristo na isang mababa. Isang mangmang lang sa sanlibutan yung tinawag at pinili upang itayo at maghayag ng kanyang kalooban. Amen po ba? Amen. Ang inihayag ko, nangyari, nasulat sa banal na kasulatan Pinakilala ng Panginoon Diyos yung pinaniniwalaan natin na sinasaksihan natin na nagdusa sa krus. Bulay-bulayin natin kung hindi natin ito gaganapin. Ano pa kabuluhan ng buhay natin sa mundo? Naunawaan po ba natin yung naririnig natin sa social media? Transparent sa social media, walang bayad dito. Hindi nyo kami mai-issuehan dito. Amen po ba? Amen. Ang pag-ibig ng Panginoon Diyos ay pinapangaral na walang bayan upang ma-check natin yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa, kaligtasan ng ating pamilya. Ipamumuhay natin ito ngayon. Kaya tayo ginawa ng patotoo na sasaksihan. Sino nagpakilala? Ang Panginoon Diyos ang nagpatuloy nito Amen po ba? Amen. Sa pamamagitan ng lalaking si Jesucristo, pinatunayan niya sa maraming mga bansa. Kaya last days pinagtangi na tayo na nalalabing panahon para tayo'y mangilin at magsisi sa mga walang kabuluhan lakad ng paniniwala. Amen po ba? Amen. I am indigenous, purist servant. Kung hindi ho ako purist servant, kung hindi ako indigenous, tatanggap ba ako ng pagiging awardee ko sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas? Ang binibigyan dito ng awardee, yung mga purist, yung mga walang kakayahan. Kaya binigyan ng award ng gobyerno, walang tahanan, walang sapat na pinagkakakitaan. O hindi nakapaloob tayo dun sa hiliran ng Panginoong Jesucristo na mababa at magmag lang sa sanlibutan. Para hiyain yung marunong, para hiyain yung malalakas, hiyain yung mga mandaraya, hiyain yung mga nagkaila, mga nagdinay at naglihim ng patotoo na ipinakilala ng Panginoon Diyos yung patotoo. Amen po ba? Amen. At hindi naligid sa inyo. Dumating na yung kahihiyan doon sa mga ganib na mga sakim sa posisyon. Ano po? Pagdating sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito yung kapangyarihan at karunungan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya saksi kong tapat at naninindigan ako ng tapat sa pagkabuhay na maguli. That is the power of God. Gospel of Christ in the resurrection. Amen po ba? Ito yung buhay ko ngayon Ito yung pagiging watchman ko. Ito yung pag-iintay ko at pagbabantay ko sa muli niyang pagparito. Wala akong nararamdamang takot o pangamba o alinglangan man kundi pinaghihiyawan ko to para marinig ng mga bingit, madinig ng mga bingi. Para makakita na yung mga bulan sa spiritual na paniniwala. At yung mga pipi para makapagsalita na isa lang ang luluwalhatiin at dadakilain natin at pararakalan natin ang Panginoong Jesucristo. Kaya tayo saksi sa pagkabuhay na maguli. Kaya tayo nagpapatotoo, may nangyaring nasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Kung walang nangyari, meron ba tayong itatayo?
Meron ba tayong paniniwalaan? Meditate day and night. Be honest. Magpakatatag tayo, magpakatapang tayo. Hindi naman nawawala ng kabuluhan lahat yung pamumuhay natin pag nananalig tayo sa Panginoong Kristo. Bago tayo tumalima, siya muna nagpakilala ng lahat ng tutuparin natin eh. Sabi sa atin lahat eh, huwag kayong matakot. Lakasan niyo yung loob niyo. Napagtagumpayan ko ang sanlibutan. Hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iiwanan man. Sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Nakagagalap pong ipaghihiyawan nitong pag-ibig ng Panginoon Diyos sa buong mundo, sa 7 kontinente. Sa isang hamak at lukhang mangmang at manggagawa. Naunawaan po ba natin yung profile ko? Naunawaan po ba natin yung data ko? Yung pagiging chosen ko? Yung pagiging watchman ko? Inaakay ko yung marami na may pandinig para makatyak tayo sa kaligtasan natin. Nahayag na yung mga galit na lobo ngayon. Nahayag na yung mga aso ngayon. Amen po ba? Amen. Nahayag na yung mga bulaang, mga ngaral, mandarayang mga ngaral ngayon. Yung mga karumal-dumal, yung mga kasuklam-suklam, yung mga sinungaling na mga ngaral. Bakit nag-isinungaling po yan? Salita rin ng Panginoon Diyos ang ginagamit. Inilihim po nila yung ipinakilala ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo ng buhayin maguli. Amen po ba? Amen. Ginawa nila kapakinabangan yung mga nakikinig. Ginagamitan nila ng mga temporaryong bagay. Gustong-gusto naman ng mga nakikinig dahil gaganda ang buhay. Maganda ba ng buhay ang kaligtasan? Hello, people of God. May nakikinig pa po ba? Alam niyo, itong transparent na mabuting balita at kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, hayag na po sa 7 kontinente, sa social media, sa technology. Amen po ba? Amen. Dumating na ang kompetisyong espiritual sa buong mundo. Kaya marami lang babala na nangyayari na nakikita tayo sa langit at sa lupa eh. Hindi na pagkaraniwan yung mga babala, yung mga kalamidad na dumadating, isang mata lang biglang nagkakaroon ng malalakas na kalamidad. So, tayo ginawa ng relasyon para maging matibay at matatag ang pundasyon ng pananalig natin sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Naanawaan ba natin yung pagtatayo ng iglesia ng bundok sa ibabaw ng bato at ang batong kinatatayuan ng bundok ng Zion ang tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Sino ho ang kausap? Si Pedro. Naunawaan po ba natin? Sino pumunta sa libingan para puntahan ang tagapagligtas natin doon? Di ba si Apostol Pedro? Hello! Sino kasama ni Apostol Pedro? Si Mary Magdalene. Amen po ba? Amen. Amen. So, sino pumunta sa libingan? Si Apostol Pedro. Sino kausap ng Panginoong Kristo? Sa bato ito, itatayo ko ang aking iglesia. O di iglesia ng Panginoong Kristo pala. Kumustahin natin kung ano ang buhay ni Apostol Pedro at kung ano ang ipinangaral ni Apostol Pedro. Saksi siya sa pagkabuhay na maguli, kinumpes ng mga banal na apostol. That is the pillar of Holy Mount Zion. Ang bundok po ng banal na iglesia, ang banal na bundok ng Zion, may pinagsasaligang hula ng mga banal na propeta, may pinagsasaligang patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. In Ephesians chapter 2, verse 20. Amen po ba? Amen. Napakadakilang araw itong iginayak sa atin para alalahanin at gunitain natin yung kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Huwag natin iwawalay sa alaala natin. Kasi yung mga napahamak dun sa disyerto, nung alisin sa Ehipto yung bayan niya, nilimot eh. Ngayon, yung mapapahamak din, yung lahat ng lilimot. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Kaya ako, nagagalak yung aking kalooban, yung aking puso't pag-iisip. Birin nyo, I am a senior citizen na ako ngayon, pero
binigyan ako napakabuting kapalaran at napakadakilang panahon na ito yung buong katungkulan ng tao para ganapin ko. Pahayag ko sa buong mundo, sa lahat ng may pandinig, ano po? Sa lahat ng mga nakakarinig. Kaya napaka-aware ngayon. Kaya yung mga nakakarinig, unawain natin mabuti ito dahil lahat ng makakarinig at hindi titinggin ito eh. May darating pang paglipon eh. Amen po ba? Amen. May darating, kisap mata lang yung katuparan ng hula eh. Kaya magsuri na tayong lahat ngayon, ano po? Ang Iglesia ng Bundok ng Sayon eh, itinayo sa kapangyarihan at karunungan ng Panginoon Diyos eh. Sa pamamagitan ng Yesu Cristo eh, binigyan tayo ng pag-iisip ng tagapagligtas natin upang dumating sa atin yung pagkaunawa doon sa Espiritu na tutuparin natin eh. Amen po ba? Amen. Nakakapit po ba natin? Nagigets po ba natin sa mga nakakarinig sa paghahayag ng pagtatanyag ng kaarawan ng Panginoong Jesucristo? Tayo yung bunga sa pagkapanganay na lahat ng tatalima sa pagkabuhay ng maguli eh. Tayo yung mabangong hain at handog eh. Amen po ba? Yung gumaganap ng patotoo. Tayo ang magiging tanda dito sa lakad na masasama, sa lakad ng mga ganid na mandaraya, ng mga sinungaling na mangangaral. E mahahayag pa lahat yung mga sinungaling na mangangaral ngayon eh. Huwag nyo sabihin hindi. Nangyayari na isa-isa. Lumilitaw na yung mga ganit na mangangaral, yung mga mandarayang mangangaral. Sinusundan na nga ng kahihiyan, sinusundan na ng kapintasan. Eh, hindi naman maalis na sa kanila yan. Naunawaan po ba natin? Kasi lahat ng nangangaral na hindi titigin yung hula para parangalan ang pangalan ng Diyos, magpaparating siya ng sumpa. Ano ba nangyayari doon sa mga nangangaral ngayon na inilihim, inusong yung patotoo? Eh, ang Panginoon Diyos ang nagpakilala niyan. Siya nagpatotoo niyan. Tapos pupusungin ng mga nangangaral ngayon. Kaya ako, tapat na naninindigan, tinatayuan ko yung hula ng mga banal na propeta. Nagpapatotoo ko sa social media. Buong tapang ko itong pinaghihiyawan sa social media. Amen po ba? Dahil ang salita ng Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas na paniniwalaan, makapangyarihan. Tumatakbo sa laman ng ating mga laman ng ating mga buto na may kapangyarihan magpahiwalay sa kaluluwa natin. Amen po ba? Amen. May kapangyarihan gumising ng diwa ng alaala natin bawat isa. May kapangyarihan magligtas sa atin bawat isa. Naunawaan po ba natin? Amen. Pakibasa nga po yung 1 Peter chapter 1 verse 2, 3, and 4. Ito, kausap ng Panginoong Jesucristo to, doon sa aklat ni Apostol Pedro. Sulat ni Apostol Pedro to. Saksing tapat si Apostol Pedro. Naunawaan po ba natin? Amen. Amen. Dahil kausap ng tagapagligtas ay may aklat. Aklat ni Peter. Yes, mismo si Pedro dumalo sa libingan para tingnan ang libingan ng tagapagligtas natin doon eh. At nagpakita sa kanilang mga apostol na binati sila ng kapayapaan ay sumainyo. Ako rin nga ito. Walang laman, walang mga buto. Ako'y Espiritu. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng Panginoon sa mga apostol? Ang pilar at haligi ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Huwag magulabihanan ng inyong mga kalooban. Ako nga rin ito. Ako'y Espiritu. Walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Sino ang nagbukas ng diwa ng pananampalataya ng mga banal na apostol na magulang natin pagdating sa ikinabubuhay natin ng pananampalataya? Di ba tagapagligtas din natin ang gumising ng diwa ng alaanan nila, nasaksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Idiniklara ng mga banal na apostol sa buong mundo yan. Kaya si Apostol Pablo nung nangaral, libo-libo'y sumampalataya sa kanya. Si Apostol Pablo, tinukulaw ng alupong na makamandag na nakamamatay. Sinamba pa siya ng mga barbarian. Sabi ni Apostol Pablo, huwag niyo akong sambahin. Tao rin akong katulad niyo. Hello! Ang inyong lingkod, tinukulaw din ng alupong eh. Pero God grace, nakatayo ako sa harapan niyo.
Pinapangaral ko ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na paniniwalaan natin para makatyak tayo sa kaligtasan natin, bawat isa. Huwag tayong malito. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung inalis sa Ehipto? Nagpakita na maraming kababalagan sa disyerto eh. Bakit napahamak yung marami at hindi na kabilang sa 144,000 na iniligtas ng Panginoon Diyos? Nilimot nila yung kababalaghan na nangyari. Pinati yung dagat na pula. Pinati yung batong malaki para mga inom sila dahil sa matinding uhaw nila sa disyerto. Pagka mainit sa gitna ng disyerto, kinukulim din lang sila ng Panginoon Diyos. Gumagawa ng lilim ang Panginoon Diyos. Pagkagabi, gumagawa ng halibing apoy ang Panginoon Diyos. Live po yun. Nilimot pa ng mga ang kanang 12 ang kanang Israel. Amen po ba? Amen. O ngayon, live din yung ginawa ng Panginoon Diyos na pinakilala sa atin sa buong mundo. Nagdusa sa krus. Pinagmumura, pinagsalita ng masasakit na salita, nilibak, ginutya, hinamak, pinagtawanan, ininsulto. Nadidinig niyo po ba ako? Amen. Nakihalo sa magiinom ng alak. Para maligtas tayong lahat. Tiniis ng Panginoon Jesucristo lahat yun para mamatay tayo sa kasalanan at mabuhay tayo sa tanda ng patotoo na gaganapin natin upang huwag tayong babalisa, huwag tayong malito, huwag tayong matakot sa mga nagaganap ngayon. That is the sign. Yun yung mga kalamidad na natutupad na sa atin. May umaalala at may gumugunita na. At siya ang may gawa ng lahat ng mga bagay na inaalala natin at pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Hindi naman sa ating sarili. Siya ang may gawa ng lahat ng mga bagay na pinaniniwalaan natin na ipinapaalala na sa atin ngayon upang makatyak tayo sa kaligtasan natin bawat isa. Dahil masama na po ang takbo ng mundo, nakahilig na sa masama ang buong mundo. Amen po ba? Amen. Ito na lang inalalabing pag-asa natin lahat. Kaya yung mga nakakarinig, kung talagang tayo tinatawag na maging kanyang sariling bayang pag-aari, ipagmalaki natin, ipaghiyawan natin yung karangalan at tumawag at mahabag sa atin at naawa sa atin. Kaya nga, iginawa tayo ng pagtitiisan na hindi nawawala ng kabuluhan nitong pamumuhay natin na nagtitiis tayo, ginugunita natin at pinararaalan natin ng Panginoon Diyos sa kanyang ipinakilalang mga gawain. Nakapaloob yung katayuan ng paniniwala natin sa gawa ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas na naghahari ang Panginoon ng mga Panginoon, ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom sa iglesia ng bundok ng Sayon na pinaganda ng tahanan sa langit na makikilala natin ang instant ng paniniwala na nagpapatotoo sa social media. Do you believe that the Word of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, people of God, in the seventh continent, all over the nations? Amen. Narinig niyo po ba ako? Amen. Napakadakilang araw na itinangin ng Panginoon Diyos sa atin ito. Lagi kong naalala yung mga nakalipas kong lakad Pero ngayon, ito na yung lakad ko. Napaka-moderno, napaka-model. Dahil Jesus Christ is the model of our faith and living of our faith in the resurrection. Napakadakila po nitong inaalala natin. Kaya manatili tayong tapat. Bulay-bulayin natin araw at gabi. Dito tayong binigyan ng mabuting kapalaran bawat isa. Amen po ba? Amen. Sa kautusan at palatuntunan at kahatulan. Sa ano na natin ni Josue? Sa kautusan. Nagbulay-bulay siya araw at gabi. Nagpakatatag siya. Nagpakatibay siya. Sabi ng Panginoon, sasayo ko, Josue. Kung paano ako sumakay Moises, sasayo din ako. Sasamahan kita sa lakad mo. Aalisin ko ang masama sa lakad mo. Ito, yung katayuan ko ngayon. Bilang isang katawa-tawa na naghahayag ng katotohanan sa social media.
Transparent na saksi ko sa pagkabuhay na maguli. Naninindigan po ako. Pinaghihiyawan ko sa social media sa 7 kontinente ang katotohanan na nagsasalita sa pagtatapat ng katotohanan na saksi ko sa pagkabuhay na maguli. Dahil alam ko, nandito na lang yung pag-asa ko sa paglalakbay ko sa mundong ito. Hello, people of God. Are you listening? Amen. Naririnig niyo po ba ako? Be carefully. Attention, people of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Huwag tayong matakot at huwag tayong mangamba sa nangyayari. Magpakatapang tayo manindigan sa Ebanghelyo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Nangyari ho yung ginawa ng Panginoon Diyos na sinasaksihan natin. Ang hukom ng mga hukom ang nagpapatunay nung sinasaksihan natin. Amen po ba? Amen. Ngayon, pagka hindi tayo nakapaloob dito sa sinaksihan ng Panginoon Diyos, yung kanyang mga gawa na walang sumasaksi, ano ang kuluhan ng buhay natin sa mundo? Wala tayong relasyon. Yung may relasyon, nagpapatotoo. Ipinakilala ng Panginoon Diyos. Yung patotoo na paniniwalaan natin ay paghihiyawan natin sa social media. May relasyon, nagpapatotoo. Naninindigan po. Pinaghihiyawan sa social media sa 7 kontinente sa buong mundo. Madidinig ng mga may pandinig sa buong mundo ang katotohanan. Amen po ba? Amen. Nagagalak po gunitain. Alalahanin ang gawa ng Panginoon Diyos. Nakapaloob tayo sa gawa ng Panginoon Diyos na siya mismong nagpatunay. Inaalala natin at ginugunita natin kapag dumarating ang araw ng Sabat, ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoon ng Sabat. Siya lang naman ang paniniwalaan natin para ma-save tayong lahat. Amen po ba? Amen. Kaya lumitaw yung mga ganid na lobo. Dumitaw na yung mga ganid na kasukulam-suklam at karumal-dumal na mga sinungaling na mga mandarayang mangangaral at manumusong. Naunawaan natin yung nanginindigan, yung nananatili sa salita ng Panginoong Jesucristo na nagpapatotoo. Nakikibaka ako sa mga Diyos-Diyos ng sanlibutan. Nakikipaglaban ako sa mga kultong mangangaral. Who is the fundamentals of our faith? Who is the author of our faith? Who is the minister of our faith? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. That is the minister and author of our faith. Hello, people of God. Naunawaan mo ba natin? Amen. Hindi madaling pumasok sa pintuang makipot. Ano po? Kasi reality, i-apply natin ito eh. Ito yung buhay na may gawang paniniwala na hayag sa social media. Ang walang gawang paniniwala, baog. Alam niyo may baog? Hindi nagkakaanak eh. Hindi mag-multiply, hindi dadami. Pero nagagalak ako sa isang bumunting kawan, sa isang nalalabing kawan, no? Bagamat ilan tayo. Pero to God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Nasa social media, yung mga contestant, yung mga bisita ng Panginoong Jesucristo na inimbitahan sa kasalang magaganap. Amen po ba? Amen. Mga viewers sila. Di ang kaligtasan sa pagdating sa paniniwala. Ang mga netizen ng Panginoong Jesucristo, mga followers ng Panginoong Jesucristo, mga viewers, yung mga listeners ng Panginoong Jesucristo, yung mga may pandinig. Hello! Attention to all people of God! Iniimbitahan na tayo, inaalis na tayo sa panganib na darating eh. Huwag kung kailan huli na't may panganib na darating, saka tayo nagiging ipokrito at nagiging nagpapakunwari tayo, may takot sa Panginoon Diyos. Ngayon pa lang, matakot na tayo. Oh. Manindigan na tayo sa patotoo na ipinakilala. Eh ito yung selyo ng paniniwala ng mga hinirang at pinili at tinawag upang magbigay ng karangalan sa Panginoon Diyos eh. Amen po ba? At yun namang hindi magbabalik ng karangalan, yung mga nangangaral ay magpaparating ng sumpa. Hanggang doon sa angkan at lahi ng mga nangangaral ngayon na mga
inilihim itong patotoo na ipinakilala ng Panginoon Diyos. Naunawaan po ba natin? Kaya tinawag na sinungaling at kasuklam-suklam, inilihim itong patotoo na ipinakilala ng Panginoon Diyos sa buong mundo Nagigets po ba natin? Amen. Amen. At saan ba nagaganap itong paghahayag ng patotoo na saksi ko sa pagkabuhay na maguli na naninindigan ako sa hula ng mga banal na propeta? Joel chapter 2 verse 1. Sinabi kay Propeta Joel, "Hipan ninyo ang pakakak sa aking banal na bundok ng Sion. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoong Jesucristo ay malapit nang dumating." Amen po ba? Amen. Saan tayo pinapupunta para maligtas tayo dun sa paniniwalaan natin? Mangyayari na ang sino mang sumampalataya sa pagkabuhay na maguli, sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Joel, sa banal na bundok ng Zion tayo pinapupuntang lahat upang makinig. Amen po ba? Amen. Mikas chapter 4 verse 7, sakli, Amen. maghahari ang kordero sa kanyang banal na bundok ng Zion ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen po ba? Amen. Wala pang ibang pangalan na binanggit sa hula ng mga banal na propeta. Sinabi kay Propeta Isaias, nalilikha ang Panginoon Diyos sa langit ng buong tahanan ng bundok ng Sion. Amen po ba? Amen. Kaya ang Zion, mga followers ng Panginoong Jesucristo, mga believers, tayo yung iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato, na makikilala ang pananalig at pananampalataya natin na nagpapatotoo tayo sa ating tagapagligtas, o di na-receive natin, na-accept natin yung habag at awa. Mabubuhay tayo ngayon sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. O hindi tayo ang bunga sa pagkapanganay na mabangong hain at handog na nagbabalik tayo ng maraming kapurihan at kadakilaan at karangalan sa Panginoon Diyos ngayon. Amen po ba? Maliwanag po ba sa atin? Amen. Amen. Isa lang ang specific na ka-identified sa langit, na registered sa langit. Amen po ba? Amen. Who is a master builder of our foundation and our faith? Jesus Christ is the master builder of the kingdom of God. Hello! Naunawaan natin yung stand ng katayuan ng kahariang itinayo sa paniniwala. Mga may tanda ng patotoo at naging tanda sa paningin at pandinig ng Panginoon Diyos, yung mga nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Ito yung mabangong hain at handog na nakalulugod sa Panginoon Diyos ngayong last days. Amen po ba? Amen. Sino tatawag? Ang Panginoong Jesucristo tatawag ng mga lalaki at babae para pisanin niya ng kanyang salita sa paniniwala. Sino magpapakilala ng bundok ng Zion sa buong mundo? Sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. At ang bundok ng Zion, nilikha ng Panginoon Diyos ayon sa kanyang kaluwalhatian. Sabi ng Panginoon Diyos, kayo ang aking mga saksi. Ako ang inyong Diyos, sabi ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Nagagalak. Bagamat sa isang hamak na kalagayan at mangmang at dukhang kalagayan, nagagalak ang aking kalooban at aking puso na ipaghiyawan ang katotohanan na pinapahayag ko sa social media. Transparent. Wala akong iniilaga na malalaking organisadong relihiyon dahil ang author ng bundok ng Zion, ng tagapagligtas, ang makapangyarihang tunay na Diyos na iisang Diyos na lumikha ng kataas-taasang langit at lupa. Hello! Be smart! People of God! Panahon na para mag-evaluate tayo ngayon. Makikilala natin yung mga mamumuso ngayon. Amen po ba? Amen. Yung mga gaya ng aso, walang kabusugan. Ano po? Kaya litong-lito ngayon yung mga mamumusong. Sabi ng Panginoon, kung mananatili kayo sa akin at sa aking salita, ano man ang hilingin nyo, ipagkakaloob sa ating lahat.
bago tayo manghingi, sinabi na ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, ang bundok ng Zion ay pakikilala niya sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Saan niya ibubuhos ang kaluwalhatian? Sa bundok ng Zion. Saan niya ibubuhos ang karangalan? Sa bundok ng Zion. Wala namang ibang pangalan na nakatala sa langit, kundi bundok ng Zion ay pinaganda ng tahanan sa langit. Yung mga lalaki at babae, ang pinanggalingan natin yung salita na buhat sa pasimula. Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon, nilalang ko kayo ayon sa aking kaluwalhatian. Ako lumikha sa inyo. Spiritual creation. Ako ang Diyos nyo. Kayo ang bayan ko. Di mga tao pala yung community ng Panginoong Jesucristo. Tayo pala yung magbabalik ng maraming karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan at papuri sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Nakagagalak na mabuhay po. Na ito yung buong katungkulan natin bilang tao na gunitain at alalahanan natin yung walang hanggang kabutihan at kagandahang loob na inalay sa atin bawat isa. Di ho ba't buhay na tayo ngayon sa paniniwala? Amen po ba? Amen. Dati kong patay sa paniniwala, ngayon buhay na buhay ako sa paniniwala sa isang hamak at dukha at mangmang na kalagayan ko ngayon. Walang tinawag na malalakas sa mundo. Walang tinawag na tapos. Suriin nyo yung 1 Corinthians chapter 1, verse 26 up to 27 to 28. Hamak lang po yung tinawag para hiyain nyo malalakas, hiyain nyo marurunong. Amen po ba? Amen. Ito, sinali ko sa kompetisyon sa buong mundo sa mga higanting organisasyon ng mga relihiyon Merong mandarayang lumitaw. Inaalis na yung relihiyon. Hindi raw mahalaga yung relihiyon, kundi relasyon. Sabi ko sa Santiago 1:26 to 27, dalawin nyo ang babaeng bao. Dalawin nyo ang dalisay na relihiyon. Ang lakas ng loob nung nagsalita hindi naman binibigay yung authority, nagsalita na inalis na yung relihiyon. Sino ba nag-assembly ng organisasyon, ng kongregasyon? Sino nagtayo ng kongregasyon? Sino nag-assembly? Di ba ang Panginoong Jesucristo? Ang lakas ng loob ng nangaral na inalis yung relihiyon. Ano darating ngayon doon sa nag-alis? Kahihiyan, kapintasang hindi hiwalay sa kanya ngayon. O ngayon, yung mangmang, yung dukha, buong tapang na pinaghihiyawan sa social media, yung dalisay na relihiyon Dalawin niyo yung babaeng bao, ang dalisay na relihiyon. Amen po ba? Amen. Yung babaeng bao, katipan ng tagapagligtas Yung relihiyon ang kasintahan ng tagapagligtas tapos italis yung relihiyon. Naunawaan po ba natin, yung babaeng walang kapintasan o dungis man pagdating sa paniniwala, Iglesia ng Bundok ng Zion may relasyon sa tagapagligtas. Tayo ang itinuring na katipan. Tayo ang itinuring na asawa ng tagapagligtas na babalikan niya. Magiging isa tayo na katulad niya. Amen po ba? Amen. Hello? Wake up! Wake up! Wake up! People of God! Gumising tayo, tawag people of God. Attention! Attention! Wala tayong mababasang pagandahan ng suot, pagandahan ng itsura. Meron tayong mababasa, hamak, magmaglang, mababa sa sanlibutan, yung hiliran. Ang Panginoong Jesucristo nga, bagamat siya Diyos inalis niya yung kapangyarihan niya bilang Diyos Pinaglingkuran tayong lahat Kaya, kitang-kita natin yung mga mamumuso ngayon, yung mga mandarayang mahangaran, pilit na inililihim yung katotohanan na pinakilala ng Panginoon Diyos sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Naghagalak yung puso't pag-iisip ko na hindi sa kalooban ko't pag-iisip ako tumayo kundi according to the will of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Ito yung pag-ibig ng Panginoon Diyos sa ating lahat Ito yung kagandahang loob niya. Ito yung kabutihang loob niya sa ating lahat
binibigyan tayo ng pag-asa sa katiyakan ng kaligtasan nating lahat eh. Sa pamamagitan ng gawa ng Panginoon Diyos, ito, nasa harapan niyo ko, na i-breakthrough ko to sa buong mundo, sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa. 200 more than countries all over the nations in the 7th continent. That is amazing. Nakamamanghang pag-ibig po. Nakamamanghang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa isang puri servant. Kaya yung status ko I introduce myself, Mr. Renato Pinto. I am a watchman servant. Award din ng National Housing Authority ng Republic of the Philippines dito sa Nueva Ecija sa Calicit Norte. Hello! People of God. Naunawaan po ba natin yung mga chosen people of God kung paano tumayo? Tumayo sila sa palatuntunan at kahatulan at kautusan. Hindi sila humiwalay doon. Hindi nila nilimot yung kautusan, yung patotoo, yung palatuntunan, yung kahatulan. Yan yung armor ko. Yan yung baluti ko. Yan yung karunungan ko. Yan yung katalinuhan ko. Yan yung wisdom ko. Yan yung hope ko. Yan yung love and compassion to others. The greatest commandment is love your neighborhood. And the first commandment is Jesus Christ is the greatest commandment. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang pang-unang utos na ginugulita natin bawat isa. Amen po ba? Amen. At yung pag-ibig ko sa kapwa ko, eto, hindi financial yung pagtulong ko. Kaligtasan ng kaluluwa natin. Manunumbalik na sa salita ng Panginoon Diyos yung buhay natin. At ang ibinigay sa ating gantimpala, buhay na walang hanggan. Kaya ang bundok ng Sayon, galing sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos sa lahat ng mananalig sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo, ang hukom ng mga hukom sa salita at sa gawa at paniniwala. Amen po ba? Amen. Nakagagalak na ipinagtangi tayo ng last days, last will testament, tagapagmana ng kanyang pangako, sariling mana ng Panginoon Jesucristo, ang maluwalhating banal na bundok nasyon na registered in heaven. Suriin natin, evaluate natin yung lahat ng malalaking organisasyon na religion ngayon. Kung alin ba ang organisasyon na itinayo ng Panginoon na nakarehistro na sa langit. Suriin natin para ma-check natin yung pamumuhay natin na may relasyon tayong lahat. Hayag sa labi yung may relasyon Walang ikinahihiya. Nagsasalita sa pagtatapat ng katotohanan. Silyado ang paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga hindi tatalimat, hindi silyado sa paniniwala, hindi naman tayo makakarating sa heaven kasi yung gumawa ng covenant, hindi natin pinaniniwalaan. Sino ba pintuan sa langit na papasukan ng tagapagmana? Ang Panginoong Jesucristo rin ang pintuan sa langit na papasukan ng tagapagmana ng sarili niyang mana. Ito, ginaganap natin ngayon. Yung pinagtiisan na, pinagtitiisan natin ngayon. Sumusunod tayo sa yapak ng tagapagligtas natin ngayon. Di ba yung pillar ng bundok ng Sayon? Hanggang kamatayan, ginanap nila ang patotoo. Hindi sila patay. Buhay na buhay sila hanggang ngayon. At tayo ang katuparan ng pinagtiisan ng mga banal na apostol ngayon. Hello, people of God. Amen. Ginagamit lang ako ng Panginoong Jesucristo bilang taong katulad niyo para marinig itong katotohanan sa social media. Amen po ba? Amen. Tao rin naman ang gagamitin ng Panginoong Jesucristo. Kaya kada sa pamamagitan ng taong si Jesucristo, ginawa tayo ng patotoo na sasaksihan natin. Kung hindi na parito ang Panginoon Diyos na tao, sa pangalan ng Jesucristo, meron ba tayong gaganapin ngayon? Dual analysis, ano po? That is the conclusion. Pag-analyze tayo, nakapaloob tayo sa marvelous ng paniniwala.
Huwag tayo sunod dun sa mga mamumusong. Mga kampo ng kadiliman yan. Amen po ba? Amen. Nakita niyo yung lumitaw na kampo ng kadiliman. Wala namang depensa pagdating pa lang sa batas ng tao. Tingnan niyo yung inilagay na pagiging pattern at pagiging modelo pagdating sa pagtitiisan natin ng paniniwala. Mismo ang Panginoong Kristo ang gumawa ng modelo pa, living of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Kaya ito, isang hamak at dukha lang na nagsasalita sa social media na ini-encourage tayo para magkaroon tayo ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan natin lahat para maging mananagumpay tayong lahat sa pag-iintay natin sa muli niyang pagbabalik dito. Amen po ba? Amen. Sino nagbibigay ng mahabang buhay sa atin? Sino nagbigay ng mabuting kapalaran sa atin bawat isa? Sa isip pa natin? No! Isa lang. Ang paniniwalaan natin para makamta natin yung walang hanggang mabuting kapalaran binigay sa atin lahat. Granted. Naunawaan natin yung word of granted. Tagapagmana ng pangako. Recorded sa langit. Iglesia ng bundok ng Sayon. Nakagagalang makipagbaka sa mga organisatong relihiyon ng mga kadiliman Amen po ba? Amen. Nagagalak yung puso ko magbalik ng maraming kaluwalhatian sa Panginoon Diyos ngayon. Kung hindi gumawa ng forever and ever character, ma-accept ba natin yung pag-iisip ng tagapagligtas natin? Walang sukat ang pag-iisip ng tagapagligtas natin. Kapag wala tayong pag-iisip ng tagapagligtas natin, kailanman hindi natin mauunawaan yung banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin kung paano po i-deliver ang kaligtasan sa marami? Kaya ang Panginoong Jesucristo rin na magpaparating at magbubukas ng unawa natin bawat isa. Hindi naman sa kaisipan natin, hindi naman sa pagsusumikap natin. Mawawala ng value lahat ng ginagawa natin sa mundo. Isa lang ang lilitaw na nagsumikap sa atin para ma-save tayo dito sa madilim na sanlibutan. Na dinaya ni Satan ang buong sanlibutan. Hello, people of God. Attention! Meron pa po ba akong mga kasamang magbabantay sa muling pagpalito ng tagapagligtas natin? Alam nyo yung hindi tatalim at magiging duwag dito Dito pa lang sa mundo, may nervyusin Dito pa lang matatakot na sa mundo sa mga darating na kalamidad. Pero yung mga chosen, yung mga pinili, yung naninindigan, yung nagbabalik ng maraming kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na naninindigan sa pagkabuhay na maguli. Prayer is my armor of our faith in the resurrection of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Nakilala niyo yung sandata ko, yung armor ko, hindi malalakas na baril. Prayer. Ano kabuluhan ng mga baril na pumuputok? Sa kapangyarihan binigay sa akin ngayon. Eto, welcome. Sino man yung nakakarinig, binigyan tayo ng pag-asa lahat. Amen po ba? Amen. Amen. Sa isang hamak at mangmang na kalagayan ko, mababang kalagayan ko, hindi ako mabubueltahan ng batas ng kautusan ng Estado ng Republika ng Pilipinas. Dahil award lang ako, indigenous lang ako ng gobyerno ng ating minamahal na bansa. Dito ko ipinaghihiyawan ang kaluwalhatian at kadakilaan ng tunay na Diyos natin na maghahari sa puso't isip natin. Kasama natin siya sa pamumuhay natin sa mundo ito at pagbabantay natin sa muli niyang pagparito. Do you believe that? The Word of God. People of God. Amen. Naririnig niyo po ba ako? Naunawaan pa po ba natin? Dahan-dahan. Naunawaan pa po ba natin yung ikabubuhay natin na paniniwalaan natin na mismo ang Panginoon Diyos ang gumawa at ipinakilala at pinatunayan niya at sinaksihan niya yung kanyang mga gawa? Hello? Eto, nasa harapan niyo ako. Nasa ilalim ng Ebanghelyo ang
katarungan ng lahat ng lakad ng tao, maging gobyerno ng maraming mga bansa. Amen po ba? Amen. Sa bawat lakad at buhay ng alinmang nabubuhay dito sa mundo, nasa ilalim ng katarungan ng mabuting balita at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na nahahayag sa social media ang lahat ng galaw at kilos natin dito. Amen po ba? Amen. Nagagalak akong pag-iyawan sa social media doon sa mga bingi. Ano po? Alam niyo yung mga bingi, ang Panginoong Jesucristo ang magbubukas ng pandinig niya. Yung mga pipi. Yung pipi sa paniniwala. Magsasalita na yung mga pipi, magpapatotoo na. Yung mga bulag, makakakita na. Hindi bulag sa literal na patingin, ha? Yung mga lumpo, tatayo na yan. Maninindigan na sa pagkabuhay naman ulit. Hindi nakagagalak. Amen po ba? Saan ang galing yung kapangyarihan? Kaya tumayo yung lumpo. Gumaling yung lumpo. Yung bulag nakakita. Yung pipi nagsalita. Yung bingi nakarinig. Amen po ba? Amen. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ito yung aspeto. Ito yung konsepto na pinaghihiyawan ko sa social media. Concept ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan at ikabubuhay po natin. Dahil nasa gitna na tayo ng maraming mga mamumusong. Nasa gitna na tayo ng mga galing na lobo na namumusong. Amen po ba? Mga blasphemy. Mga blasphemer. Alam nyo, kaya ako pinaghihiyawan yung sounds eh. Hamak lang po kami. Kapos kami sa gadget. Pero hindi kami nangihingi sa inyo. Dahil ito yung kalagayan namin. Ito yung pinagtitiisan namin. Pero nothing impossible with God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naririnig natin yung tinig niya. Bilang tao, katulad niyo. That is my reality of my living. That is my status. Naunawaan po natin? Naunawaan po ba natin? Amen. Isa lang ang hukom ng mga hukom na paparito. Isa lang ang kaharian itinayo na pinagandaan ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Bato maraming relihiyon. Tinino mga relihiyon yan. Sinagogan ni salitan yan. Amen po ba? Amen. Ang hinahanap, puro posisyon, karangalan, publicity, puro pakinabang, puro pandaraya. Naunawaan natin yung pinag-aharian ng Kordero, ang prinsipe ng kapayapaan. Ang hari ng mga hari, na maghahari sa iglesia ng bundok ng Sayon, sa puso't isip ng bawat nakakarinig na tatalima sa pagkabuhay na maguli at paninindigan na. Naunawaan natin kung saan naghahari ang Kordero, sa puso't isip ng nakakarinig. Tayo yung ibinild niyang church. Sino nagtayo ng church? Ang Panginoong Jesucristo. Naunawaan natin yung paniniwala ng mga pilar ng iglesia ng bundok ng Sayon, yung mga nagsakripisyo, yung mga nagtiis hanggang kamatayan, si San Pablo, si Apostol Pedro, si Juan, si Matias, si Timoteo. Naunawaan po natin si Lucas. Hanggang kamatayan, naglingkod sila. Pinaghihiyawan nila ang mabuting balita ng kaligtasan. Nagpatotoo silang lahat. Nakilala niyo yung stand ng mga banal na apostol na nagsikap na makarating sa atin ang tinig ng tagapagligtas natin, na mananahan sa puso't isip natin, na hindi nawawalay sa labi natin, sa angkan at lahi ng mga angkan natin. Hello, people of God. Nagagalak pong gunitain itong pag-ibig ng Panginoon Diyos na inalay sa atin bawat isa. Kaya kung naririnig niyo man akong nangangaral at nagsasalita, ay salita ng Panginoon Diyos itong naririnig niyo sa pangalan ng Jesucristo na tagapamagitan natin. Paniniwalaan natin yung tagapamagitan natin para matiyak natin yung kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Sabi dito sa sulat ni Apostol Pedro, to an inheritance
incorruptible, and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Kaunawaan po natin, Amen. sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Sino para sa inyo? Di ba yung mga listeners, yung mga followers ng Panginoong Jesucristo, pinaglaanan na tayo ng manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo, para sa nakikinig na tatalima at sasampalataya sa pagkabuhay na magmuli. Pinaglaanan na tayo ng sariling mana na hindi lilipas, hindi nasisira, hindi kumikupas sa isang binhi. Paniniwalaan natin. Kilala niyo yung binhi na nasa puso ko, lumalabas sa labi ko, saksi ko sa pagkabuhay na magmuli. Yan yung pinagkaloob sa akin ng Panginoong Jesucristo, mana na hindi nasisira at hindi lumilipas. Ano? Para sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Napakadakila ng regalo ng Panginoon Diyos sa atin bawat isa, mga kapatid. Wala kang mapagkukumparahan sa mundong ito sa mga bagay na nasisira at lumilipas at nabubulok eh. Kundi yung salitang namumutawi sa mga mahal nating magulang na apostol ng Cordero, sa mga banal na propeta na naganap sa atin ngayon ito. Amen po ba? Amen. Na sa kapangyarihan ng Diyos ay iningatan sa pamamagitan ng pananiwala sa kaligtasan na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Amen. Ito, narinig niyo, inihayag ko huling panahon. Na sa kapangyarihan ng Diyos ay iningatan sa pamamagitan ng paniniwala sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon kung kailangan ay pinalumbay kayo sa muling pagsubok upang ang pagsubok sa inyong paniniwala na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa kapupuri at kaluluwa natin at ikararangal. Pagpapakahayag ni Jesucristo. Tingnan niyo, dito pala tayo nasumpungan sa paghahayag ng kabutihan walang hanggan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ikabubuhay natin, sasampalatayanan natin yung binhing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na inihanda tayong lahat, na walang kasiraan, walang dungis, walang kapintasan, hindi lilipas. Hello! Hello! Attention, people of God! Huwag natin sandigan yung mga material na bagay. Walang kabuluhan yan, nasisira yan, lumilipas yan, kumukupas yan. Ngayon, may nararamdaman pa tayong takot. Isa lang ang igalang natin at irespeto natin. Ang Panginoong Jesucristo, ang hari ng mga hari, ang hukom ng mga hukom, ang Panginoon ng mga Panginoon. Isa lang. Ang lalabas sa labi natin, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang hari ng mga hari, ang hukom ng mga hukom na makatarungan sa lahat. Nang may buhay sa ilalim ng silong ng mga langit, sa kalalim-laliman ng tubig ng karagatan at kalalim-laliman ng lupa na ating tinutuntungan. Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya tinutukoy, plural, mga iglesia ito eh. O hindi siya tumatahan sa bato. Saan siya tumatahan? Sa puso't isip kong nakakarinig, application po ito. Kaya yung pananampalatayang walang gawa, patay. Ngayon, yung pananampalatayang may gawa, nadidinig natin sa media. Yung content na walang hanggan, yung aspeto na isinasalarawan sa atin na ginawa ng Panginoon Diyos at pinatunayan at ipinakilala niya na sa pamamagitan ng lalaking si Jesucristo ng buhay niya maguli, ipinakilala niya sa buong mundo. Nakakagalak po na patuloy na alalahanin natin at gunitain natin ang pagdurusa at kamatayan ng muli niyang pagparito. Kaya very amazing. Hallelujah. Very inspired ang puso't pag-iisip ko sa huling panahon na tinagtangi tayo ng nalalabing araw. Nagugulitain natin itong sama-sama.
Iisa lang ang doctrine sa pagpupulong natin. Iisa lang ang bautismong tinanggap natin. Nilinis niya yung maruming buti natin. Para nasain niyang tahanan yung puso't isip natin. Hindi mawawala yung tanda ng patotoo na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Na nakapaloob tayo sa gawa ng Panginoon Diyos na kinakilala niya ito sa maraming mga bansa sa buong mundo, sa silong ng mga langit. Na mga watchman servant tayo, mga faithful and wise servant tayo na naghihintay tayo ng lahat ng magaganap sa muli niyang pagparito. Alive na alive tayo sa paniniwala na binigay sa atin bawat isa. There is time! Nakagagalak po na gunitain ang lahat ng pinagtiisan at pinagsakripisyuhan ng maluwalhating tunay na Diyos natin na inaalala natin gamit ang araw. Isinasangguni natin bilang mahina, bilang dukha, na sa lahat ng kahinaan natin, isinasangguni natin sa daing at panalangin natin araw at gabi sa paglalakad natin dahil hindi natin kaya mapagtagumpayan ang tukso ng kasamaan ng sanlibutan. Kaya sa pamamagitan ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas, ginawa tayo ng walang hanggang kasaysayan. Nabago tayo tumalima na pagtagumpayan niya ang gawa ng prinsipe ng diyablo ng sanlibutan ito. Kaya ano sabi niya sa iyo at sa akin? Lakasan niyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko ang sanlibutan. Hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko kayo pagkukulaan. Amen po ba? Amen. Faith! Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Naunawaan po ba natin pinahanap sa atin? Tayo yung kaharian niya, na paghaharian ng katwiran ng tanda ng patotoo. Jesus Christ is the seeds of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the seal of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung binhi na nasa puso ko hayag sa social media. Naririnig natin, may joy of encouragement, may hope, may love, may commitment. Makakatalima na tayo. Amen po ba? Amen. Kaya nga itong ginaganap natin gaganapin natin Reality, ito yung binhi na ipinaghanda sa atin bawat isa na hindi lilipas, hindi nasisira. Amen po ba? Amen. Amen. Ang linaw na sinabi doon sa 1 Peter chapter 1 verse 4. Si Apostol Pedro kinausap na itayo yung iglesia ng Panginoon Kristo sa ibabaw ng bato Amen po ba? Amen. Nagpakita pa sa 12 pilar ng Apostol ng Cordero na butok ng sayo ng pag-aharian niya ngayon at magpakailan-kailan pa man Kaya Jesus Christ is the healer of our faith. Hindi physical yung pinagaling sa akin. Yung soul ko ang pinalakas at pinatibay sa akin. Yung mind ko, yung wisdom ko, yung knowledge ko, yung hope ko, yung joy ko. Who is the resource of our faith? Jesus Christ is the resources of our faith. Amen po ba? Amen. Wala naman tayong ibang paniniwala na pangalan dito sa silong ng mga langit kundi sa pamamagitan ng Jesucristo. Inala yung buhay sa atin para tayo huwag mapahamak. Amen po ba? Amen. Namatay siya sa krus para tubusin yung pagiging makasalanan natin. Isa lang ang kumuktob ng pagiging makasalanan natin hanggang kamatayan at sa pagkabuhay na maguli. Binuhay niya tayo maguli sa katotohanan. Kaya ito yung buong katungkulan ng tao na gaganapin natin. Amen po ba? Amen. Hindi na tayo hahayaang bumalik pa sa alabok na mawala ng kabuluhan ng buhay natin sa mundo. Amen po ba? Amen. Kaya tayo naging malalakbay lang sa mundo Kaya ginawa tayo ng covenant, kaya ginawa tayo ng alituntunin ang pinagsasaligan ng paniniwala natin na ang naniniwala ay hindi nagmamadali kasi naghihintay tayo ng katuparan ng lahat ng mga bagay na sinabi nung una sa mga banal na propeta na magaganap sa atin. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15.
Sabi niya doon, gusto mo ihayag sa inyo, magaganap sa inyo, sa isang kisapmatin. Yung may kabulukan, mapapalitan na walang kabulukan. Sabi ng Panginoon, sa pagparito niya, kung maaangat na siya mahangin na siya sa alapapi, magiging katulad niya na tayo. Ano, narawan ng Panginoon Jesucristo na hinahanap tayo ng ating Ama, na sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan, na mga sakit tayo sa pagkabuhay na magulit. Sabi niya, magiging katulad ko kayo. Magiging kalarawan ko kayo. Sinasampalatayanan po ba natin, yung naririnig natin ngayon sa social media, breakthrough. Amen. Dito lang tayo makakalayang lahat. Dito lang tayo magkakaroon ng pag-asa sa kaligtasan nating lahat, sa katwiran ng tanda ng patotoo na inihain sa atin yung pag-ibig na walang hanggan, upang magising na tayo sa katotohanan na tayo mga naepektuhan ng pagiging makasalanan sa mundo. Sino luminis ng lahat ng karumihan natin? Sino nagpatawad sa atin? Ang Panginoong Jesucristo po. Sa lahat ng sasaksik ng papatotoo. Manindigan tayong lahat. Short na lang yung nalalabing panahon. Maiksi na lang yung panahong nalalabi. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Yung sinasabi ito sa sulat ni Apostol Pedro, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Tingnan niyo, pinaglaanan tayo ng tahanan sa langit, lahat ng gaganap ng patotoo. Amen po ba? Amen. Amen. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay pinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. Ito pala tayo sinilang lahat sa pagkabuhay na magulian. Amen po ba? Kaya nagkaroon ng pagsilang pagdating sa paniniwala, na-convert tayo, na-renew tayo, na-transform tayong lahat ngayon, nagkaroon tayo ng commitment lahat ngayon, nagkaroon tayo ng relasyon lahat ngayon. Nadidinig niyo po ba ako? Naunawaan niyo po ba yung pinapahayag ko sa social media? Kaya lahat ng mga bingi ngayon, makakarinig na eh. Lahat ng naalipin ng mga mandarayang mamumuso ngayon, naririnig na rin ito. Nakakapanahon na para makatakas na sila doon sa mga mandarayang, mga ganid na mandarayang makakaral. Amen po ba? Amen. Alam niyo, hindi na ako nakakaramdam ng takot doon sa mga may pantakot na nagsasalita pa ng pantakot eh. Pinapupuutan ko na yung sarili ko, pinasusuklaman ko na yung sarili ko. Pero ikinagagalak ko sa puso't pag-iisip ko ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Na yan yung selyo ko. Amen po ba? Yan yung bilhin tumataan sa puso't isip ko. At ang sandata ko, panalangin araw at gabi. Sumasangguni ako. Humihibig ako araw at gabi dahil alam kong mangmang lang ako, alam kong mahina lang ako, alam kong mahirap lang ako, alam kong dukha ako, alam kong ang pag-asa ko nasa Panginoon Jesucristo, ang lahat ng buong kapangyarihan at katuparan, lahat ng magaganap, sa lahat ng mga mangmang at mahina, na sa Kanya lang umaasa ng buong puso, ng may takot at panginginig sa Kanyang kalooban at salita, ng buong puso kong ginagalang at kinatatakutan ng may panginginig ang Kanyang salita. Inirespeto ko. At ito, ang buong katungkulan ko bilang watchman servant ng Panginoon Jesucristo. Amen po ba? Amen. Ito sabi sa ating lahat, dating sa 1 John chapter 2 verse 27, mag-ingat tayo sa mga mandarayang mangangaral, sa mga mamusong. Layuan natin yan. Hanggat may pagkakataon pa tayo. Amen po ba? Huwag natin entertainin yung mga mapang-akit na magsasalita ng mga pang-aakit, ano po? Mga matukso tayo. Yung tunay na sa Diyos, ito, pinaghihiyawan sa social media yung selyo ng patotoo na kaligtasan ng ating kaluluwa bawat isa. Amen po ba? Alam ko, mahal natin yung pamilya natin, tulungan natin yung mga anak natin, yung mga apo natin na palakihin sa daan ng katotohanan. Ang daan ng katotohanan sa kaligtasan, may patotoo pinaniniwalaan. Amen po ba? Basahin natin yung 1 John chapter 5, verse 9, 10, 11, 12, and 13. Bulay-bulayin natin. Kaya namamangha po ako sa isang dungakong kalagayan. Itong breakthrough, nadidinig ng Panginoong Jesucristo na pinaghihiyawan ko sa social media na walang bayad . Ang
ang kakakatuparan po ng kalooban ng Panginoon Diyos na ang pananampalataya ay buhay, maririnig natin sa social media, sa technology. Marami magiging member ng Panginoon Kristo eh. Malayo pa ba yung mga nakakarinig eh. Tinanggap na natin yung ulam eh. Sino nagparangal dito sa technology? Eh, technology din ang nagbigay sa atin ng excellent channel. Amen po ba? Suriin natin yung malalaking organisasyon pagdating sa paniniwala. Eh, isa lang ang kaharian ay pinaganda ng tahanan sa langit. Nakikilala natin paniniwala. Saksi sa pagkabuhay na mabuti. Nangyari sinaksihan natin. Ginawa ng Panginoon Diyos yung nasulat sa banal na kasulatan na pinaniniwalaan natin. O di nasa kalooban tayo ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak itong last days na ginugunita natin yung ginawa ng Panginoon Diyos na nasa kalooban niya, nasa kalooban ng ginawa niya yung paniniwala natin lahat. Amen po ba? Amen. Kaya ang bilin sa atin, pinag-iingat tayo sa mga mandarayang mangangaral, yung mga mamumuso, yung hinahanap pakinabang sa mundo. Ang hinahanap popularity sa mundo. Ang hinahanap posisyon sa mundo. Ang Panginoong Jesucristo nga, bagamat siya Diyos, inubat niya pagiging Diyos niya at makapangyarihan Kung pwedeng mangyari na sambahin natin ng Panginoon Diyos, na makita natin talagang puspos ng kaluwalhatian niya, pero ginawa niya ng reality yung application ng paniniwala natin para meron tayong pagtiisan na pinagtiisan niya. Kung hindi tayo magtitiis, wala tayong iniintay na crowd na darating sa muli niyang pagparito. Ano kabuluhan na nagpakayaman sa publicity? Ano kabuluhan? Nagpasikat sa publicity. Ano kabuluhan ng mga nag-ipon sa posisyon? Nasisira yan, lumilipas, nawawala yan yung binigay sa atin ng Panginoong Jesucristo na tuto pa rin. Hindi nasisira, hindi lumilipas. Hindi magwawakas. Hello? Kaya tayo tinutukoy ito sa sulat ni Apostol Pedro Gaganapin natin to. Amen po ba? Ito ang buong katungkulan ng tao para parangalan natin ang Panginoong Diyos. Gugunitain po natin, aalalahanin natin ito. Ito yung paniniwalang may gawa ang buhay ng buhay through social media. Jesus Christ, existence. Wala naman limitasyon yung ginawang covenant sa atin Amen po ba? Amen. Kaya yung mamumusong sila gumawa ng kataksilan nito Kaya nakalaan na rin sa kanila yung impyerno ng pagdurusa araw at gabi. Doon sa mga magtitiis, magbabantay at maghihintay, magtitiis, makikipagbaka dito sa mga bulaat at mga pandarayang mangangaral, pinagkalooban po ng buhay na walang hanggan na sariling mana ng ating tagapagligtas, na luluwalhatiin natin siya. Pasasalamatan natin siya, aalalahanin natin siya. Lagi tayong sasangguni sa Kanya. Lagi tayong mangangailangan, lagi tayong ihibig sa Kanya. Dahil talastas ng Panginoong Jesucristo na mahina lang tayo sa mundong ito. Dahil siya lang ang gumawa ng lahat ng tagumpay at napagtagumpayan niya. Ang prinsipe ng kasamaan ng sanlibutan ito at palalayasin niya ang diablo ng sanlibutan at dumaya sa tao. Amen po ba? Amen. Kaya binibinilan tayo ng ating tagapagligtas at manlulubos. Lumayo tayo sa Mandaraya, takasan natin yan. Huwag natin sambahin yung mga pang-aakit nilang pananalita. Amen po ba? Amen. Kundi isa lang ang ilagay natin sa mindset natin. Jesus Christ is coming. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. May selyo tayo ng tagapagligtas natin. May selyo tayo nung babalik. May selyo nung nagtayo ng kaharian sa ibabaw ng bato. May selyo ng nagtayo sa ibabaw ng bato. Itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng bato. Ang sumampalataya sa akin at tumalimay, walang kapangyarihan ng Hades, ng pagdurusa, ng impyerno, ng kamatayan. Jesus Christ is the key of our faith. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, go to heaven.
Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Go to heaven. Jesus Christ is the door of heaven. Hello? Gusto niyo sumama na makapasok sa langit? Pamuhay natin to. Ano sabi doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58? Kaya nga mga kapatid, sa lahat ng mga nakikinig at nakakarinig, magpakatatag kayo at huwag kayong matitinag, yamang hindi nawawala ng kabuluhan ang lahat ng inyong pinagtitiisan para sa ating tunay na Diyos na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Ito'y pangako. Nagpakatibay at nagpakatatag tayo, hindi nawawala ng kabuluhan yung lahat ng sakripisyo na sinakripisyo sa atin. Dahil siya din na may dala-dala ng putong na ibibigay sa atin na walang hanggang buhay, walang kapangyarihan ng Hades ng pagdurusa sa impyerno. Amen po ba? Amen. I-accept natin yung regalong binibigay sa atin. Ito, reality. Mababa, mahina, mangmangdukha. Narinig natin sa social media. Wala tayong maganda, wala tayong mababasang maganda itsura, maganda location. Eh, saan ba dinaya ni Satanas yung babae sa una? Di ba sa bagay na nakikita? O saan ba dinadaya ni Satan ngayon, yung mga dinadaya? Sa nakikita. Ang kaligtasan sa mga bagay na di nakikita. Paniniwala. Amen po ba? Amen. Makikilala natin yung bunga. Kagalakan, pag-asa, katiyakan ng kaligtasan natin. Kaalaman, pagkaunawa, karunungan, katalinuhan, pag-asa, pag-ibig. Amen po ba? Yan ang bunga ng kordero. Yan ang nilalaman ng kalooban ng tagapagligtas natin, makikita sa buhay natin. Mapagbigay, maunawain sa lahat ng bagay, matiising, mapagpigil sa sarili sa lahat ng kahinaan ng tukso ng sanlibutan. O ang bunga ng demonyo. Nakikilala din natin eh. Saking, ganit sa posisyon, ganit sa karangalan, mandaraya, mamumusong. Kaya tinawag na karumal-dumal, kaya tinawag na kasuklam-suklam. Unawain ang nakikinig at unawain ang nakikinig. Dumating na ang maninira ng banal na kasulatan. Umaalat na sila sa buong mundo, kaya dumilim na itong mundo. Amen po ba? Amen. Tinanggap ba natin yung shining stars? Jesus Christ is the shining stars of dwelling of our heart and mind. Naunawaan natin, yung shining stars, tumataas sa puso ko, tatahan din sa puso nyo. Tatahan din sa isip nyo. Hindi mawawalay sa labi nyo. Yung seal, yung selyo ng paniniwala natin na tagapagmana ng kanyang pangako. Inihanda tayo, nagaganapin natin to. Sa muli niyang pagparito, na di nasisira, di kumukupas, di mawawala. Amen po ba? Amen. Granted, devoted servant. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y nagagalak eh. Kaya pagdarating yung kaarawan ng Panginoon Diyos eh, ito yung pagtatanyag eh. Paghahayag ng kanyang kalulatian at karangalan eh. Na sa pangalan ni Jesucristo, nasaksi ko'y tapat at naninindigan ako eh. Bino-voice out ko, pinaghihiyawan ko sa pinakamataas na dako ito eh. Technology, ang pinakamataas na dako. Kaya maririnig ng lahat na may paidinig ito ngayon. Maging yung mga mandarayang mangaral, madidinig nila ito ngayon. Isa na ang nakadefine na nakahanda at nakaregistered sa langit. Dito lang tayo pinapupuntang lahat para makipag-aralan at makinig. Wala rin babaeng inutusang mangaral. Amen po ba? Amen. Kundi lalaki yung paparito, babae yung isinasararawan na kasintahan ng tagapagligtas sa muli niyang pagparito. Kaya hindi po pwede mamuno yung babae sa iglesia. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Purihin ka, Ama. Siya yung katakilaan walang hanggan. Siya yung magandahang loob na walang hanggan. Na sa pangalan ng Jesucristo, na saksing tapat at naninindigan sa pagkabuhay na maguli. Ito yung buong katungkulan ko bilang tao na hinirang at tinawag mo na isang hamak at magmangnan na nadidinig ng mga may pandinig ngayon sa panahon ng kawakasan sa muli mong pagparito. Wala akong nararamdamang takot. Wala akong nararamdamang pangamba.
kundi yung katapatan ng puso't pag-iisip ko, yung respeto ko, yung paggalang ko, yung pakikinig ko sa kanyang salita na pasasakop ako sa pag-iisip ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. At ito, i-share ko yung pagiging steward ko, yung pagiging watchman ko. Hindi naman ako tatanggap sa Republika ng Pilipinas, sa gobyerno ng Pilipinas, kung hindi ako honest people, kung hindi ako indigenous. Amen po ba? Amen. Walang usigin sa aking kayamanan. Yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, bagaman siya Diyos, sinubad niya yung pagiging Diyos niya. Sinalaraman na sa isang hamak at dukha magaganap yung kanyang kalooban na iahasik sa buong mundo. Pakikinabangan naman ng maraming makakarinig sa kaligtasan at katiyakan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Itinatunayan ko na isinubo ng Panginoon ang mahok mo sa kapayapaan at katwiran. Dahil pinapahayag ko, hula ng mga banal na propeta na magpapatibay at magpapatatag ng pundasyon ng paniniwala natin na selyado tayo sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Amen. 1 Peter chapter 2 verse 6. Saan inilagay ang banal na kasulatan na gagamitin natin at paghihiyawan natin sa social media na nagpapatotoo tayo? Inilagay ang banal na kasulatan sa banal na bundok ng sayo na ang sumampalataya ay hindi mapapahiya. Maliwanag po ba sa atin? Naunawaan po ba natin? Yung i-apply natin, yung legit na iniwanan sa atin ng ating tagapagligtas, ito yung legit na iniwanan sa ating character forever and ever yung character eh. Gaganapin natin to bilang lingkod ng Panginoong Jesucristo eh. Tayo community niya, tayo ang land of promise. Tayo ang lupang pangako na tinatahanan ng kanyang katwiran na nagpapatotoo tayo na pinaghandaan tayo ng tahanan sa langit. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Ama, sa iyong kadakilaan walang hanggan, sa iyong pag-ibig na walang hanggan sa marami. At bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Listen carefully, people of God. Attention. Ito yung kaligtasan natin, bawat isa. Naunawaan natin yung paghahayag ng pag-ibig, walang bayad, walang involved na sentimo. Naganap sa isang mangmang at mababang kalagayan, sa isang dukhang kalagayan. Amen po ba? Amen. Who is the ruler of our faith? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Jesus Christ is the ruler of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the measure of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the timber of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Kaya ito yung paninindigan ko, hayag sa social media, that is breakthrough. Ano sabi doon sa 1 Peter chapter 2 verse 9? Kayo ang pinili na bayang sariling pag-aari ng Panginoong Jesucristo, yung gumaganap, yung maghahayag ng karangalan sa madilim na mundong ito. Bakit ito dumilim ang mundo? Dumitaw na yung mga mandaraya at naninira at namumusong. Amen po ba? Amen. Eto, nakikipagbaka ako ngayon sa gitna ng mamumusong at sinungaling. Kaya hindi na ako nakakaramdam ng takot doon sa mga nagsasalita na may pantakot eh. Lahat tayo nasa kapangyarihan ng salita ng Panginoong Jesucristo ngayon eh. Sino may kontrol ng buhay natin? Sa bawat pintig at paghiga natin, sa bawat pag-iisip natin, talastas na ng Panginoong Jesucristo eh. Hello! Amen. People of God. Hinihingi ko sa kanya yung tapang neto eh. At ipinagkakaloob sa akin eh. Ito, naririnig niyo yung paghahasi ko ng binhinang patotoo eh. Yung paghahasi ko ng mabuting balita ng kaligtasan natin na may katiyakan tayo bawat isa eh. Na kung babalik na ang Panginoong Jesucristo at maghahari na sa iglesia ng bundok ng Sayon eh, makikita natin ang mukhaan. Isaiah chapter 52 verse 7 and 8. Pakibasa po natin, pakibulay-bulay natin. Kaya marami pang ihiyaw sa matinding takot at panginginig eh. Bakit po?
Ngayon pa lang nakakakita ng pangitan sa langit, nasisiyak na ang mga tao. Ano nagbibigay sa atin? Kahalili ng pagtalima natin, kapayapaan, kapanatagan. Amen po ba? Hindi pagkatakot. Kinansel niya yung takot eh. Nilinis niya yung konsensya natin para manahan sa atin yung katwiran na naririnig natin eh. Upang manabik tayo, ma-inspired tayo. Magkaroon ng value yung paniniwala natin sa mundong ito. Magkaroon ng value yung pamumuhay natin sa mundong ito. Amen po ba? Na kung babalik ang kordero sa maluwalhating bundok ng Zion, eh, makikita natin siya ng mukhaan. At yung mga kapatid natin na mahingi, sasalubong sa alapaap. At tayo naman nasa pagiging physical pa eh. Sa isang patay, sasalubong din tayo at mapapalitan tayo na walang kabulukan. O di magiging immortal na tayo. Hello! Amen. Sinasampalatayanan po ba natin, naririnig natin sa media? Amen. Bagay, karapatan natin yan, karayaan natin lahat yan. Amen po ba? Amen. Pero kung huli na lahat, gusto man natin mabago, hindi na tayo mabago-bago. Dahil pinagmatigas natin yung kalooban natin sa narinig natin. Amen po ba? Amen. O, di nasa atin yung kalayaan, nasa atin yung freedom of faith. Pero nakagagalak, niwanan tayo na walang hanggang covenant ng ating tagapagligtas. Ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Babalikan niya yung wise lady. Babalikan niya yung bride. Babalik yung groom. Sasalubong yung bride sa alapaap. You and me, that is the bride of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. O, kaya tayo pinaghanda ng alituntunin, gaganapin natin ito eh. Para sa atin ito eh. Di ho ba? Ito yung hindi nasisira, ito yung hindi lumilipas, hindi namubulok. Kundi tumatagal sa buhay na walang hanggan, nagpapadagdag ng immunity natin, nagpapadagdag ng maraming kaarawan natin sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito, nasasalubong tayo sa alapaap. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng tagapagligtas natin? Hindi tayo mapapahiyang lahat. Nakapin natin, nagets natin, na isa lang ang babalikan ng tagapagligtas na kaharian, na itinayo sa ibabaw ng bato, ang sarili niyang pag-aari, ang iglesia ng bundok ng Zion, na nadinig natin paniniwala, makasaksi sa pagkabuhay na magmuli. May silaksihan tayo, may ginawa ang Panginoon Diyos. O saan tayo nakatayo ngayon? Di ba sa ginawa ng Panginoon Diyos? Amen po ba? Amen. Kaya marami pang organisasyon ngayon na mawawala sa paningin natin eh. Kaya nagagalak ako, makibaka ngayon eh. Talagang pulo-pulutong ang kalaban ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. Isa-isang patay, sa kanya din ang galing ang buhay niya. Sa isang patay, bigla na lang, mawawala yan. Naniniwala po ba tayo ron? Amen. Nakita niyo si Josue, nung papuntahin sa Jericho, no man's land. Hindi naman si Josue lumipol nun. Ang Panginoon Diyos na lumipol lahat nun. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak itong last Will Testament na tinanggap natin, na ginaganap natin, na tayo ang sariling mana ng Panginoon Kristo. Maliwanag po ba sa atin yung pagkaunawa natin? Amen. Kaya binibilinan tayo na magsuri na tayo dito sa mga nagbigtaw, mandaraya at mga namumusong. Ano po? Yung pamumusong, yung ikinakailana, yung patotoo na pinakilala ng Panginoon Diyos. Kaya yung buhay ang pananampalataya na may gawa sa isip, sa salita, nadinig natin ay pinahayag sa social media. Yung patay ang pananampalataya, hindi lumalabas sa labi. At yung mamumusong, puro pandaraya ang ginagawa. Nangaakit ng mga matatamis na salita. Naunawaan po natin. Amen. Kaya yung kaharian ng Panginoon Diyos, inilagay sa isang hamak na kalagayan eh. Dahil hindi matutularan yung karangalan, ipagkakaloob ng Panginoong Kristo sa maluwalhating bayan niya sa iglesia ng bundok ng Zion. Kaya sabi ng Panginoong Kristo ginto at diamante, diamond sa kanyang lahat Anong hain ang ihahandog niyo sa amin kung wala tayo sa pag-iisip ng tagapagligtas? Eto ngayon, nasa pag-iisip tayo ng ating Panginoong Kristo. Hindi tayo ang bunga sa pagkapangalan na nakatala sa langit.
ang pangkahalatang tulong na bunga sa pagkapangalan niya nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Recorded in heaven. Sino ho ang nag-assembly? Di ba ang Panginoong Kristo ang nag-assembly sa atin sa pamamagitan ng karunungan ng kanyang salita na narinig natin sa media? Amen po ba? Amen. Kaya nag-agalak yung puso at pag-iisip ko. Nasa ng kasalanan, nasa ng kamatayan. Salamat sa Panginoong Kristo at pinagdilingkod ko yung puso at pag-iisip ko. Hayag sa labi ko yung patotoo. Naninindigan po ako. At yung mga may pandinig, sa kapangyarihan ng salita ng Panginoong Kristo, magigising tayo mga tulugan mo nawa. Yung mga pingi makakarinig na, yung mga pipi magsasalita na, yung mga lumpoy tatayo na sa tanda ng patotoo. Diyan tayo inilagay na tagapagmana ng buhay na walang hanggan na pagtitiisan natin yan. Amen po ba? Amen. O di nakagagalak, iniwanan sa ating kapangyarihan ng Panginoong Kristo. Tayo pala gaganap na ito. Ito yung legit na reality na iniwanan sa atin. Nadidinig niyo ba ako? Naunawaan niyo po ba yung pinapahayag ko? Kung hindi nag-iwan sa atin ang Holy Bible, paano na tayo ngayon? Pero to God be the glory, ito tayo ngayon, sa isang hamak na kalagayan na mapagdaing araw at gabi. Kaya bilang inyong lingkod na dukha at mangmang at mahina at mababa ang kalooban na napasakot sa pag-iisip ng Panginoong Kristo na kinahamagan at tinawaan at kinupkup at inampun lagi akong dumadaing araw at gabi. Sa lahat ng kahinaan ko, ang Panginoong Kristo ang maging pag-asa ko sa lahat ng bagay. Sa pagtayo ko, ibuka mo yung labi ko, Panginoon, gawin mo kong beses. Kumpletuhin mo, buuin mo yung salita ng pangungusap na may hula ng mga banal na propeta at may patotoo ng mga banal na apostol na kordero at gisingin mo na ang mga pandinig ng mga makakarinig ng iyong tinig. Dumating na ang pag-asa ng kaligtasan sa marami. Maging blessing ako sa marami. Amen po ba? Amen. Nagagalak na last days na pinagtanging tayo ng huling panahon. Ito, nagbabalik tayo na kaluwalhatian at karangalan, kadakilaan sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo at mga saksi sa pagkabuhay na magulo. Muli binabati ko kayo ng kapayapaan ay ating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magulo ng ating tunay at isa ng Diyos na kanyang pagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Ano po bilin sa atin pagdating dun sa revelation na magaganap? At ito na yung reality na nagaganap na. Revelation chapter 22 verse 7. Mapalad ang sino bang nakarinig at sumampalataya sa aklat ng hula na ito, sapagkat ang espiritu ng hula na papa dito ay yung ating tagapagligtas na tinahayag ko na tayong lahat ang itinayo niyang iglesia na sariling kanya sa ibabaw ng bato na tinawag niya na iglesia ng bundok ng Sayon na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli nung nagtayo sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Faith is the foundation of our living. Maliwanag po ba sa atin? Nagigets po ba natin? Ang pundasyon natin sa kaligtasan natin, paniniwala sa pagkabuhay na maguli. Ano sabi sa atin? Ano iniwanan sa ating pangako? Sa mga in-encourage ng Panginoon Kristo at inimbitahan upang huwag mapahama kundi magkaroon ng mana ng buhay na walang hanggan. Ano sabi sa atin? Yung iniwanan niya nung makyat siya sa langit at babalik siya. Ano iniwanan sa iyo at sa akin? Sabi niya, sa iyo at sa akin, sa lahat ng gaganap at sasampalataya na saksi sa pagkabuhay na maguli, ako'y madaling paparito. Amen po ba? Amen. Binibigyan tayo ng kagalakan sa pag-iintay natin. Amen po ba? Binibigyan tayo ng katiyakan. So, God bless people of Zion, sa lahat ng mga participants, sa magiging believers ng Panginoong Kristo, sa lahat ng mga followers. Muli kami nagpapasalamat sa lahat ng mga nakarinig ng pagpapahayag ng katotohanan, sa pagtatapat ng paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Binabati po namin kayong lahat ng pagbati na tayo ang kayamanan ng ating mga magulang na apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. Sumaatin ang kapayapaan at kapanatagan
na galing sa iisang Espiritu sa pangalan ng Yesu Cristo na saksing tapat sa pagkabuhay ng muli. God bless, people of God, people of Zion. God bless you. Hallelujah, hallelujah. I declare that the seventh continent all over the nations na ang banal na bundok ng Zion na hindi kilala ay pakikilala ng Panginoon Yesu Cristo at pag-uusapan ng maraming mga nabi sa buong sangkatauhan. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri ka namin at tinulungan tinadakila at tinararangalan bilang mga saksi sa pagkabuhay ng muli. God bless, people of God. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah. Hallelujah. Sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nating naririnig ang kagandahan loob ng ating Panginoon Diyos. Kaya tunay na gaya ng nasa sulat, ito'y tunay at dalisay mga kapatid na marapat pakapurihin ng ating Panginoon Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang banal na bundok ng Zion. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Isang kaluwalhatian na inihanda ng Panginoon para sa sino mang tao na magsisisampalataya at tutuparin ang kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid at mga kaibigan, buong kagalakan nating dakilain, papurihan ang ating isang Diyos na tunay. You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy nating ipahayag, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our host, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name, Jesus Christ, Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy na itaas natin ang ating dalangin ng pagpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na hari ng pag-ibig na sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo, nahayag ang iyong kadakilaan, ang iyong kaluwalhatian, na sa pamamagitan din ng kahayagang ito, nalalaman namin, Panginoon, na ang kaluwalhatian din ito ang tatanggapin namin bilang mga mananampalataya na nagsisidepan ng iyong dakila at banal na kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, nagagal kami patuloy namin pagsalut-saluhan, pagbulay-bulayan ng iyong kalooban sapagkat nalalaman namin, Panginoon, na ang kapalit ng mga bagay na aming pinagsusumikapan ukol sa iyo ay karangalan, ang puno ng kaluwalhatian at buhay na walang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, patuloy kami nananalig, patuloy namin pinangahawakan ang katibayan ng aming pagtaing sa iyo na sa pamamagitan din ng iyong kapangyarihan, ikaw ang tumatawag, ikaw ang humihirang, ikaw ang nagbubukas ng mga kaisipan, ng mga pagkaunawa ng sino mang taong makakapaging maging bahagi ng Iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen. Patuloy, Panginoon, na ang lahat ng mga banal na hinirang mo ay nagtakas ng aming mga pagbubuling, pagtakila, pagsamba, pagluwalhati sa iyong pangalan sa pamamagitan ng isang Diyos na tunay na nahayag sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlulubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.